Sa pananaw ko po, gagamitan po rin po ng may paggalang kasi matanda po yung kausap. Hindi po dapat na magsasagot tayo na merong yung parang ikagalit niya para kahit na mali po yung may mali siyang ginagawa, dapat may paggalang pa rin po. Lapitan po ng may pagpapakumbaba, kausapin ng maayos, at iparamdam mo sa kapwa mo na may mali siya, hindi yung ibubulalas mo siya o sisigawan. Dapat pa rin po ay may pagpapakumbaba. Kausapin ko po siya ng mahinahon. Pakita ko po sa kanya kung ano po yung point of view na dapat na makita niya rin po kasi kalimitan po kasi sa matatanda, feeling po nila tama na po lahat ng ginagawa nila na without thinking deeply na nagkakamali po talaga ang lahat ng tao. Agree ako dun sa sinabi ni Mami kasi nga, lahat naman ng tao nagkakasala. So, pero may way tayo para i-correct yung pagkakamali nila. So, di naman puro kayo mapatanda o mapabata yan. Dapat may kahinahunan pa rin ng pag-explain natin sa kanila para maintindihan nila lalo. Kasi pag sinabihan mo siya na parang pagalit, tapos laging parang mas magmamarunong ka sa kanya, so parang i-take nila yun as parang nasasaktan sila dun eh. Pero kung sinabihan mo sila ng maayos, may pagpapakumbaba, talagang magigets nila yung point mo kung paano yung sa isang sitwasyon na tama yung itong dapat sabihin sa kanila. Hindi naman may iwasan kahit na nasa katandaan magkakamali pa rin yung parents ko, especially ang aking papa, tinuruan rin naman niya ako ng tamang pag-handle ng mga sitwasyon. Siyempre, pagka siya yung nakakagawa ng mali, binabalik ko sa kanya kung ano yung tinuro niya sa akin. Medyo natutuwa lang ako kasi parang yung switch of roles, parang ako yung naging parent and then siya yung naging magulang and then parang proud po ako sa fact na kahit siya po yung mas matanda, aminado po siya sa pagkakamali niya kasi yun po yung tinuro niya sa mga anak niya before. Kaya, ayun po, tamang pagpuna ng mas bata sa nakakatanda pag kayo nakakatanda yung nagkakamali is kung ano lang yung tinuro po sa akin ng parents ko. Para naman po sa akin, if meron po tayong mga matatanda na nagkakamali o nakakagawa ng hindi tama, pwede naman natin silang pagsabihan na ang approach natin malumanay na salita. Kasi unang-una, matanda pa rin po yun. So, dapat natin silang igalang. Pero hindi dahil matanda sila, nagkamali sila, di natin pwedeng sawayin. Kasi unang-una, ang katwiran, walang pinipiling edad yan eh. Mapabata, mapatanda, pag mali ka, mali ka. Dapat kang itama. Yung katwiran talaga, para sa lahat yon. If either nagkamali ka, dapat talagang sawayin, if matanda or bata. Pero gagamit tayo ng mga malumanay na salita para hindi natin sila masaktan. Ang tamang paraan ng pagsasabi sa isang tao kapag may nagawa siyang mali ay ang paggamit ng paggalang, mahinahong pananalita, at tamang timing upang maiwasan ang hiya at hindi lumala ang sitwasyon. Ipinapakita ng psychology na mas nagiging bukas ang isang tao sa feedback kapag ito ay ipinapahayag ng may empathy at malinaw na layunin na makatulong, hindi makapanakit. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa tamang paraan ng pagsaway, lalo na sa mga nakatatanda? Kahit nakakatanda, pag mali, dapat sasagot ka ng tama. Kailangan lang may respeto. Halimbawa, mali ang presidente, no? Hindi mo naman pwede sigawan yung presidente. Ganon din, kapatid. Kahit nakakatanda, pagka, halimbawa, mali ang sinasabi, pwede kang sumagot. Kaya lang, may respeto, may paggalang. Halimbawa, tatay mo, nanay mo, o, tatay, mali ka naman dyan eh. Hindi naman ako naglasing eh. Hindi ako naglasing, napainom lang ako, isang shot lang. Huwag ka na magalit, hindi na ako uulit. Ganon, parang yung pagsagot sa matanda, merong karinyo, merong respeto. Gaya ng tagubili ni Pablo kay Timoteo sa 5:1 ng unang Timoteo. Pakibasa. Huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama,
ang mga kabataang lalaki na tulad sa mga kapatid. Ang mga babaeng matatanda na tulad sa mga ina at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae sa buong kalinisan. Sabi ni Pablo kay Timoteo, huwag mong pagwiwikaan ng matanda, huwag mong papagalitan. Mas matanda sa'yo, papagalitan mo parang ikaw ay nakakatanda pa sa kanya. Kahit na si Timoteo ay tagapangasiwa na ng iglesia, isa sa bilin ng Diyos sa kanya, sa pamamagitan ni Pablo, huwag mong papagalitan yung matanda. Kausapin mo siya, pangaralan mo parang tatay mo, parang ama. Yung matandang babae, kausapin mo, pangaralan mo, parang ina, may paggalang.